Ang kalawakan ay napakalawak at puno ng hiwaga. Katatapos lang nating tuklasin ang ating sariling solar system. Ano kaya ang meron sa bilyon-bilyong galaksya na bumubuo sa kosmos? Posible kayang may iba pang anyo ng buhay diyan. Matagal nang iniisip ng tao ang posibilidad na ito. Tinitingala natin ang mga bituin at iniisip kung tayo lang ba ang nag-iisa. Ang paghahanap sa mga alien ay paghahanap din sa ating sarili. Ito ay paglalakbay para maintindihan ang ating lugar sa kalawakan. Kung hindi tayo nag-iisa, ano ang ibig sabihin nito para sa ating sibilisasyon? Ano kaya ang mangyayari kung nakipag-ugnayan tayo sa mga alien? Wala pang tiyak na sagot sa mga tanong na ito. Sa ngayon, maari lang tayong mag-isip-isip, pero ang posibilidad na may buhay sa ibang planeta ay nakaka-excite. Ito ay paalala na marami pa tayong hindi alam. At ito ay hamon para patuloy tayong mag-explore, maghanap, at huwag mawala ng pag-asa na balang araw, mahahanap din natin ang hinahanap natin. Ang kalawakan ay puno ng kamangha-mangha. At baka isang araw, matuklasan natin na hindi tayo nag-iisa. Hanggang sa araw na iyon, patuloy ang paghahanap. Matagal nang may mga kwento tungkol sa mga kakaibang ilaw sa kalangitan. Pero ang modernong panahon ng mga UFO sightings ay nagsimula noong 1947 sa sikat na Roswell Incident. Isang rancher sa New Mexico ang nagsabing nakakita siya ng mga debris mula sa isang bumagsak na flying disc sa kanyang lupain. Sa una, sinabi ng gobyerno na ito ay isang weather balloon, pero marami ang naniniwala na ito ay pantakip lang. Ang Roswell Incident ang nagpasimula ng malawakang interes sa mga UFO. Maraming tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagulat na nakakita ng kakaibang bagay sa kalangitan. Ang ilan sa mga ito ay malamang na mga eroplano o natural na phenomena lang. Pero ang iba ay nananatiling palaisipan. Posible kayang ang ilan sa mga UFO na ito ay mga sasakyang pangkalawakan ng mga alien? Sa paglipas ng mga taon, napakaraming UFO sightings na ang naitala. Ang ilan sa mga pinakasikat ay ang Phoenix Lights, isang serye ng mga maliwanag na ilaw na nakita sa Arizona noong 1997, at ang Rendlesham Forest Incident, kung saan ang mga tauhan ng US Air Force na nakadestino sa England ay nagulat na nakakita ng makakaibang ilaw at isang sasakyang pangkalawakan na lumapag sa kagubatan noong 1980. Habang maraming UFO sightings ang may paliwanag, ang ilan ay nananatiling misteryo. Ang mga hindi may paliwanag na sightings na ito ang patuloy na nagpapalakas sa ating pagka-curious sa posibilidad na may buhay sa ibang planeta. Sa loob ng maraming dekada, itinanggi ng gobyerno ng Estados Unidos ang anumang kaalaman tungkol sa mga UFO. Ngunit nitong mga nakaraang taon, nagkaroon ng pagbabago sa opisyal na patakaran. Noong 2017, naglathala ang New York Times ng isang ulat tungkol sa isang lihim na programa ng Pentagon na nag-iimbestiga sa mga UFO. Ang programa, na kilala bilang Advanced Aerospace Threat Identification Program o AATIP, ay pinundohan mula 2007 hanggang 2012. Noong 2021, naglabas ang Pentagon ng isang ulat tungkol sa mga UFO, na ngayon ay opisyal ng tinutukoy bilang Unidentified Aerial Phenomena o UAP. Kinilala ng ulat na maraming sightings ng UAP na hindi madaling maipaliwanag. Hindi nagbigay ng konklusyon ang ulat na ang mga UAP na ito ay sasakyang pangkalawakan ng mga alien, ngunit hindi rin nito isinantabi ang posibilidad na ito. Ang bagong pagiging bukas ng gobyerno tungkol sa mga UFO ay lalong nagpalakas sa haka-haka tungkol sa posibilidad na may buhay sa ibang planeta. Kung sineseryoso ng gobyerno ang mga sightings na ito, marahil ay may katotohanan nga ang mga ito. Seksyon 4, mga bakas ng hindi may paliwanag. Pinag-aaralan na rin ng mga siyentista ang posibilidad na may buhay sa ibang planeta. Natagpuan nila ang ebidensya ng mga organic molecules, ang mga blok ng buhay sa mga meteorite na bumagsak sa Earth. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga sangkap para sa buhay ay maaring karaniwan sa buong kalawakan. Mayroon ding ilang pag-aaral sa mga materyales at radiation na nauugnay sa mga sinasabing UFO sightings. Sinasabi ng ilang mananaliksik na nakahanap sila ng mga hindi pangkaraniwang isotopes sa mga sample ng lupa na kinuha mula sa mga lugar kung saan sinasabing lumapag ang mga UFO. Ang iba naman ay nagulat na nakaranas ng kakaibang epekto sa kalusugan matapos makakita ng mga UFO. Habang ang siyentipikong ebidensya para sa buhay sa ibang planeta ay hindi pa rin tiyak, ito ay patuloy na lumalago. At habang patuloy nating ginalugad ang kalawakan,
Malamang na makahanap pa tayo ng mas maraming ebidensya na nagmumungkahi na hindi tayo nag-iisa. Isipin mo, kung makakausap mo ang isang nilalang mula sa ibang mundo, ano ang itatanong mo? Ano kaya ang sasabihin nila? Maari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong planeta? Nagsasalita sa isang serye ng pag-click at sipol. Translator, ang aming mundo ay mas matanda kaysa sa inyo. Natuto na kaming mamuhay ng naayon sa aming kapaligiran. Bakit ka narito sa Earth? Gumagana ng mga kilos gamit ang mahaba at payat na mga daliri. Translator, narito kami upang magmasid at matuto. Matagal na naming pinagmamasdan ang inyong lahi. Ano sa palagay mo ang mga tao? Irinisidulo ang malaki at itim na mga mata ay tila tumatago sa Takapatsulchu. Translator, kayo ay isang batang lahi. Malaki ang inyong potensyal, ngunit napaka-destruktibo rin ninyo. Kailangan ninyong matutunan na kontrolin ang inyong mga emosyon at mamuhay ng mapayapa sa isa't isa. Bagamat ang usapang ito ay katang-isip lamang, nagtataas ito ng ilang interesanteng tanong tungkol sa kung ano ang magiging karanasan ng pakikipag-usap sa isang alien species.